Good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Today, August 22, 2025, 10 a.m. ng umaga, Friday, at kasalukuyan tayong may bagyo, bagyong isang. So I hope everyone is safe sa kanilang mga tahanan. At yes, today ay samahan niyo po ako at pag-usapan natin itong in-announce ng government regarding the expanded 4PH program. But yeah, before anything else, let me introduce myself. I'm your neighbor agent, Jessa Puya, isang working mom at partner real estate agent ng RRCT Realty. Ang RRCT Realty po ay isa sa mga top realty broker dito sa Bulacan. Ayan, so pag-usapan natin ngayon. So marami kasing nagtatanong, no, paano ba to, saan ba to, ano requirements, ganyan. So first, kailangan ay aralin po natin, alamin natin at matuto tayo. So madali lang naman na pumunta sa Pag-ibig website. Kahit sino po ay kaya itong hanapin, kagaya ng iba pag halimbawa ay may sinesearch tayo sa Google, no? So, share ko yung screen ko, ha. Ayan, share. Ayan, so check ko lang kung para tayo na nakikita. So, ayan yung Pag-ibig website. Pero halimbawa, kung mag-umpisa tayo from scratch. So, i-close ko to. Ayan. And then, magbubukas ako ng Google. So, start tayo mula sa umpisa. Okay, so open tayo ng Google. Share screen ulit. New tab. Ayan. So, ayan. Punta tayo ng Google. And then, search lang natin. Type natin, no? Pag-ibig. O, ayan. May pag-ibig kung ano. Ito, pag-ibigfund.gov.ph. So, ayan yung makikita nyo. Bubungad ay virtual pag-ibig. Pwede rin yan. Open natin. Ayan. Ayan yun. Tapos, ako close ko lang to ha. Ayan. Virtual pag-ibig. Ayan yung lumabas. Pag-ibig Fund website. Diyan tayo punta. Or, kunwari daw, type ulit tayo, no? O, type mo lang, pag-ibig. O, ayan, lumalabas pag-ibig websites, pag-ibig, ayan, pag-ibig form. So, pag-ibig websites. O, same. Same, no? O, click pa rin natin dito or kung gusto nyo dito, Pag-ibig Fund. O, dito naman tayo i-direct pag-ibigfund.gov.ph. So, same pa rin. So, kung nakikita nyo to, check yung screen para tayo na nakikita. Ay, hindi kasama. Ito, oh. Share, ayan. Pag-ibigfund.gov.ph or kahit i-try ano nyo lang yung pag-ibig, no? Type nyo lang pag-ibig and then virtual pag-ibig, piliin yung pinakauna and then ayun na. Tapos pag-ibig fund website. Check ko lang. So ayan lumabas yung privacy notice. Ayan, check ko kung na pa yan. Ayan siya, pag-ibig fund. And then privacy notice. And then I have read about, so yung Data Privacy Act. Ayan na yan. So hindi na kailangan mag-login. Hindi kailangan may account sa pag-ibig. Hindi kailangan may virtual pag-ibig. Hindi kailangan may login. Kahit visit ka lang, ma-open mo na po yung pag-ibig website. At dyan pa lang, marami ng mga, should we say, commercials, no? Ayan, MP2, ayan.
So, ang hahanapin natin specifically ay yung 4PH program. O ito sa mga ayan, multipurpose loan, gusto nyo ba? Acquired assets ba ang gusto nyo? Payment channels ba? Nagtatanong kayo. Ito housing loan, regular housing loan or ito nga ito yung mga developer assisted. Regular housing loan, apply for a Pag-ibig housing loan of up to 6M. Yes, up to 6M provided na kayo po ay pasok or pasado ang ating basic salary para maka-avail ng 6M na bahay. Ay, sorry. Muntik ko na ma-close. Ayan. Okay. So, close ko na to. Ayan. Para hindi tayo nalilito. Ayan. Okay. So, saan tayo pupunta? Ito, expanded for PH program specifically. Magpamiyembro sa Pag-ibig Fund para sa pabahay program ng gobyerno sa pangunguna ng DHSUD. Ang DHSUD po ay ang parang pulis ng mga real estate or sa real estate industry. So, affordable housing loan for minimum wage earner and joy dito ang pupuntahan natin. I guess iba to. Apply for Pag-ibig housing loan. Ito. Ayan. So, fast approval, receive your loan. Oh, iba naman to. Flexible, iba naman. Okay. So, dito tayo ha. Ayan. Again, punta lang ng Pag-ibig website. Expanded for PH program. Magpamiyembro sa Pag-ibig Fund para sa pabahay program ng gobyerno sa panguna ng DHSUD. So, doon pa lang nakalagay na ini-encourage tayo na magpamiyembro ng Pag-ibig. Pwede po ba mag-avail dito yung hindi Pag-ibig member? Hindi po. Nakalagay po magpamiyembro sa Pag-ibig Fund. So, ang goal dito, ini-encourage ang lahat as much as possible po. Tayo ay member ng Pag-ibig at once na member na tayo ng Pag-ibig, which is isa sa mga requirements para maka-avail dito sa Expanded 4H program. Read more. Matuto tayo. Alamin natin paano ba to. Click lang natin, read more. Ayan. Ayan, makikita natin. Expanded pambansang pabahay para sa Pilipino, 4PH. So 4PH, ang susunod mong lipat sa sarili bahay mo na. Sariling bahay mo na. Early bird promo, ito yung kagaya ng sinasabi sa news, no, for the first 30,000 borrowers, may special rate, per annum rate, 3%, first 10 years of loan term. Okay, bilang tugon sa panawagan ni ihatid ng Department of Human Settlements and Urban Development, DHSUD, upang lalong maging mas abot kaya na ang pabahay sa mga Pag-ibig Fund members. Wala pong Pag-ibig, magpa-member po kayo. Okay? Ano ang pakinabang ng 4PH? So, basically, sa website pa lang po ng Pag-ibig, punta lang po dun, i-click lang po yung 4PH. Andun na po ang mga dapat nating malaman, matutunan, at dapat, yes, magkaroon tayo ng awareness. Paano ba to? No? So, lahat po nasa website. Kapag may mga nagtatanong sa akin, paano po ba, pwede po bang patulong? Saan po ang link? Hindi nyo na po kailangan ng spoon feed, no? Google lang po, which is ginagawa po nating lahat. Type lang po Pag-ibig. Pag-ibig website. Okay, kagaya po ng ipinakita ko. So, ano ang pakinabang ng 4PH? Mas maraming mapagpipilian, sabi, mababang monthly payment, mas maginhawang tahanan. Sa ilalim ng expanded 4PH, mas maraming affordable housing units ang available, kabilang ang house and lot, condo units, at Pag-ibig acquired assets. Dahil sa mababang interes, mas lalong magaan ang buwanan. Ayan, okay. O, sinasabi dito, a specialized subsidized interest rate of 3% per annum for the first 5 years subject to applicable terms. Disenteng tahanan na may kumpletong amenities malapit sa trabaho at transport hubs. Paano mag-qualify sa expanded 4PH? Ayan, ito na. So, check ko lang, pareho-pareho tayo nakikita. Ayan. Magpamiyembro. So, ini-encourage po tayo kung gusto po natin mag-avail ng expanded 4PH, magpamiyembro po tayo sa Pag-ibig. Kung member ka na, edi check ka na dun sa first qualifiers. Second, pumili ng property sa expanded 4PH program at i-click ang magpalista na.
Number 3, hintayin ang tawag ng Pag-ibig Fund or accredited developer upang ma-assist ka sa iyong Pag-ibig Housing Loan application. Okay, accredited developer. So may developer. Okay. Makakatanggap ka ng SMS sa iyong registered mobile number kung pasado sa pre-qualification. Pre pa lang po to. Ihanda ang mga requirements. Qualifications, requirements. Okay, so click muna natin to para makita natin yung mga list of properties. Saan sila, ano sila. Lagi may data privacy, ano? Check ko lang para tayo na nakikita. Ayan, pumili ng socialized housing unit. I-click lamang ang lokasyon upang makita ang listahan. Kayo ba ay nasa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao? Let's say tayo ay nasa NCR. So, kagaya ko, nasa Metro Manila ako. Click natin yan. Sinasabi dito sa website na ito yung mga lugar na pwede nating pagpilian based sa program ng 4PH. Pumili na sa mga 4PH projects. Ayan, this looks like condo, no? Ganda. Or tenement style, parang school, no? Pwede po kayong pumili sa dito, Deparo Residences na located sa Barangay 168, Deparo, Caloocan. So sa Caloocan po, ito ay National Housing Authority and the Local Government of Caloocan. Ang Deparo Residences sa Barangay 168, Deparo, Caloocan, isang modernong 5-story mid-rise community na may ready for move-in units. Maganda ang location nito para sa mga nagsisimula pa may artworking professional dahil malapit ito sa Deparo Elementary School, Deparo High School. Kaya't madali maghatid sundo sa anak, ilang minuto na layo sa malls, mini-marts para sa, dahil kayo na po bumasa. Mas maaga, ayan. And then, if ito na po yung gusto nyo, magpalista na. Pag kinlik ko, ano mangyayari? Ayan, wow, binibigyan pa tayo ng ibang perspective. So, ang floor plan ay 6x4. 24. 24 floor area. So, condo style, no? Ito pala. Pagpasok mo, ayan, ito yung upuan, dining. Ano kaya to? Room. Okay. So, 24 floor area po. Okay, 24 floor area. Ayan, okay? Ito, 24, ayun, 24 square meter, presyong 4PH 1.2 million. I-compute based sa loan term ang required gross monthly income buwan ng kita estimated. So, dito gross. Gross, not net. Okay, so, pero mainam pa rin na i-clear natin sa tao mismo kasi gross, it can include incentives, commissions, bonus, allowances, overtime pay. Ayan, lalo kung consistently na nakikita sa payslip. So, pwede nating isama yan sa gross. Kasi kami po sa mga developer assisted, ang requirement po ni Pag-ibig ay basic pay. Basic pay. Because the incentives, commissions, allowances, bonuses is discretion na lang po ng company. Pero the basic salary is by the law. So, sinasabi dito sa website na gross. So, again, as long as consistently nakikita sa payslip, yes, possible. Okay, so 30 years, no? 30 years, gagaya na lagi kong sinasabi, kung bata pa kayo, pasok pa tayo sa 30 years term, pwede. Pero kung medyo may edad, let's say 40 plus, then dun ka na sa 20 terms. Kung kapag nag-compute tayo, to give you idea, kagaya ng lagi kong sinasabi sa mga video ko, 65. 65 lang. 65 lang para sure, para safe. 65 less sa edad mo ngayon. So, kung ikaw ay ayan, mahina ako sa math. Open tayo calculator. So, kung ikaw ay 65 less, you are 40 years old right now, you have 25 years. No? 25 years ka. Ang i-approve sa ni Pag-ibig 25 years. Pwede ba ito umusog? Ayun. Umusog. Ayun. Diyan ka sa 25 years. So, para ma-avail mo, let's say, ito na yung gusto natin, ang Deparo Residences na located sa Caloocan. Kayo po na may halagang for 24 square meter, ito po ay nagkakalaga ng 1.2. At kayo po na home buyer dapat ay kung 25 years na lang po kayo or let's say you are 40 years old right now at gusto mo itong i-avail, ang required
monthly salary mo, gross monthly income mo ay 13,684.88. Okay? At okay, pwede ma-extend. At ang iyong magiging monthly amortization for 25 years ay nasa 5,500. Okay? Okay, malinaw po tayo. Titingnan ko nga kung nahanap ko. Total, so mayroong 1,560 at oh wow, as in ready to move in na anytime soon. So magpalista na lang po. So wala akong nakikita dito na down payment na hinihingi or baka may kulang pa tayong nabasahin. Pero again, for the sake of pare-pareho tayong matuto, that's why we are checking in sa Pag-ibig website. Now, that is as of August 15, 2025. So may available pa daw sila na 1,560 at makakakuha ka ng at ang iyong magiging monthly amortization ay 5,500. Pero kung halimbawa, no, pasok ka pa naman sa 30 years, ang iyong required monthly salary ay nasa 11,600. O sabihin na lang po natin na 12,000 ha. Ang inyong magiging monthly amortization for 30 years ay 4,700 plus. Okay? So, hindi ko po alam kung kasama dyan ang insurance whatsoever, pero ito yung estimation. Promo rate is subject to terms, conditions, and eligibility criteria. Ayan, so may pag-ano. Promo rate para sa unang 10 taon, pwedeng ma-extend ng 5 pang taon kung eligible. Ayan, okay ha? So, ayan. So, lahat tayo natututo. Now, medyo alanganin tayo sa Caloocan or is there any other places that we can check? Let's see, tignan ng iba pang 4PH. Click natin. Okay, so hanap pa tayo sa NCR. So, inoffer sa atin ang Deparo Residences sa Caloocan. Inoffer din ang Vita Street, Tondo, Manila, Urban Deca Homes, Manila. So, I believe this is related to the existing Urban Deca. So, most probably may developer, yes, at sila magre-reach out sa inyo. So, ayun yung developer na sinasabi dun sa unang page. Ayan, ang Urban Deca Homes ay isang modernong mid-rise condo project na may 3,000. Ayan. Napakalapit. Ayan, as of July 24, 2025. So, kung gusto nyo dito. So, ayan, maganda siya eh. Tingnan natin, no. Ito yung mall eh. Ayan yung mall and then ito yung mga bahay. O, 'di ba ang ganda. So, magpalista na. Click natin and then to know more of the house. So, ayan siya, condo style talaga rin, no. Condo, so very nice, no. Complete na, may tiles na, ito na. So, kayo na lang mag-partition room. Ito may aircon na. Ang CR maganda, multi-purpose hall. Ayan, may swimming pool ba? Parang wala. Or baka meron, di lang natin. Ito, may swimming pool, sabi, Ayan. At ito ay 24 same, 24 no, condo size. Okay, so 24, 27. Pag 24, 1.5. Pag 27, 1.8. So compute tayo. Let's say lang ha na lahat tayo ay 30 years na lang, no? Pero again, I suggest 65 years old. 65 less your current age. So 65 less, ilang taon ka na? 36. So ako 65 less 36, 29, 29 terms. Isa pa, 65 less, ilang taon ka na? 29 equals 36. So, 36, 30. So, 30 years term. Pwede ka pa niyan. Okay? So, going back. So, ayan yung mga required basic salary. Mura na po ito para sa brand new located sa Manila. Urban Deca. Okay? So, kayo na pong bahala ha. And yung magiging monthly amortization kapag 24 square meter is 5,900 at kapag yung 27 which is malaki lang siya, mas malaki sa 24, 6,700. Ayan. So, ayan. So, pag kinlik kaya natin ito, magpalista na. Ayun! So, magpalista na. Ayan mo, lagyan mo na yung last name, first name, middle name, extension, personal details, gender, kayo na po sumagot dyan. Halaga ng buwan ng kita, okay, last time. Source of income. Okay, salary, business rentals, email address.
Are you a Pag-ibig member? Dapat. Are you a homeowner? Ikaw ba ay may bahay na pag-aari? Wala pa po, kaya nga kukuha dito. Ikaw ba isang person with disability? No. O kung meron man, o prefer not to answer. Kailan po nyo balak mag-apply ng pabahay? Sa loob ng 6 na buwan, ngayong taon, sa susunod makalipas sa mahigit na taon. So, meron ding time frame, no? Pinakamabilis na ata 'to sa loob ng 6 na buwan, pinakamabilis. Saan niyo po balak kumuha? O yung nakita natin NCR, ayan, yung nakita natin na NCR and then yung ang dami, oh. So, does this mean na ito yung mga lugar pa kung saan? Pero hindi. Ano nakalagay dun? Vitas, Tondo, no? So, ayan na lang. Anong uri ng property ang gusto nyong bilhin? So, yung pinili natin, yung urban deca sa condo, present home, ayan, kung saan ka na po nakatira ngayon, select, ayan. Lagyan ng impormasyon, okay, submit. Okay. Aking nabasa ang privacy notice at ang Pag-ibig privacy notice. O, ayan, so submit. Hindi ko, kayo na lang po ang mag-click ng submit, ha? Hindi ko na po yan i-click. Okay. So, next. So, ganun siya. Okay. So, what if babalik tayo? Balik tayo, ha? Kasi tignan pa natin yung iba pa. Tignan ng iba pang for PH. So, NCR. So, ayan ha. Hopefully, naipakita ko sa inyo kung paano. Okay. So, scroll natin. So, mayroon sa Bankers Village, Caloocan City ulit, Manufacturers Avenue, Bankers 699. So, pag kinlik natin magpalista na anong ino-offer nila. So, wala pang amenities. Yan, along National Highway. At ito ay, asan ang details, ang floor plan? Asaan? Paano natin makikita? Wala masyadong, teka, wait. So, 6. So, 24 din. 24 din siguro ito, no? Pag magpalista na. Walang details, hindi kumpleto kagaya nung iba. Okay, pili pa tayo. NCR. Deparos Village. So, ito lang. Deparos Village. Kanina, ano yung isa? Deparo Residences. Ito naman ay Deparos Village, Caloocan City. Sa Deparo Street, Barangay 168, Bagumbong, Caloocan. 24. O, pag magpalista na, anong perspective? Incomplete din. Okay. So, kayo na lang po ang bahala, ha? Ito kasi nga naman, 1,000 total bilang naman itatayo. Ready. Okay, pre-selling. Okay. Galing, So, ang target units is 1,075 pero ongoing. So, wala tayong ready for occupancy. Walang nakatayo na. Bilang naman pwede nang lipatan. Ongoing construction. Pre-selling. You have to wait. Pero kung magpalista na tayo, how much sana? Wala rin price? Nawala ako. May na-click ako, sorry. Sorry po, may na-click. Ayan. Okay, so wala rin silang binigay na price list. Okay, kasi nga ongoing pa. So, ayun lang. Okay, what if, let's go to Luzon. Ayan. Okay, so eto naman yung sa Luzon, no?
So, for NCR, Caloocan lang ang mayroon at dun sa Tondo. So, for Luzon, okay. Bukawi, Bulacan, Manor. Okay. So, meron sa Barangay Muzunay, Cavite, Pasinaya Homes. Okay. Okay. So, sa mga nag-avail, okay. Ready to move in bilang ng mga pwede ng lipatan. Ito, pwede ng lipatan. Ang monthly is 3,200 at ang buwanang ay 7,800. 850,000 only yung bahay. This is the same din ng mga hawak namin. Paano kayo naging agreement dito? Curious ako as someone na developer assisted. So may part na pang developer assisted, may part na ka-tie-up ng Pag-ibig na kayo na yung direct na magfa-file or mag-a-apply sa Pag-ibig. 'Di ba? Kasi kung ang isang broker or realty hawak niya din, ito halimbawa Pasinaya Homes. The difference is kung magde-developer assisted kayo, ipapasa niyo lahat ng requirements sa amin, kami mag-e-evaluate, advice namin kung ano yung kailangan i-complete pa, and then kami na po, si developer na po ang magpo-forward ng documents niyo kay Pag-ibig mismo. So for this one, kung direct kayo kay Pag-ibig, kayo po mismo ang mag-a-apply. Kagaya nung nakita natin na form na kailangan nyong i-submit, and you have to wait for the confirmation via text. At ito naman ay direct na kayo kay Pag-ibig mismo. So yun yung difference niya, no? Okay, so meron sa Naik. Ayan. What else? Tingin pa tayo. Balik tayo. Ayan. Santa Maria Highlands, Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Ganda. Pwede tingnan natin. Anong perspective? Anong floor plan? 25. Para sa 25 square meter, 1.6. Ganda. Pero model unit. Ayun, 2 rooms, pero model unit lang yan. At may pa-swimming pool naman din. Nice. And then, Palayan City Township, Nueva Ecija. Ayan, ang ganda. Lalaki ng ano. Next, Bukawi, Bulacan, Manor. Para modernong condo. Ayan. Tingnan natin yung detail. So, meron 24, 25, and 27. Okay, condo style. So, ito po, ayan ang mga required salary, gross monthly income per website ng Pag-ibig. Okay. So, ongoing construction siya, pre-selling status. Okay, ongoing construction. Pero at least dito complete na yung computation estimation. So, at least may idea na kayo kung how much yung ipe-prepare nyo as a home buyer na dito yung gusto nyo sa Bukawi, Bulacan. So, check pa tayo ng mga ibang unit. El Sands, ito, Ilocos Norte. Abuab Towers by Juan Tahanan sa Rizal. Ito, San Mateo, Rizal. Ito ay condo units. San Mateo, Rizal. Basketball court, clubhouse at swimming pool. Crystal Peak States sa San Fernando, Pampanga. Okay, so ayun pa lang. Ayan, okay. Ako naman, kung ako papipiliin nyo, no, I suggest mag Santa Maria location po kayo. And Bukawi also. However, ito ay, ano pa lang, no, pre-selling. So, maganda dito. Parang pa-city na rin po. Pa-city na rin ang Santa Maria, Bulacan. Sunod na siguro sa Baliwag. Kasi ang Baliwag City ay, yes, city na siya. So, ayun. So, balik tayo. So, ayan na-share natin. So, kayo na lang po mag-click ng Visayas at Mindanao. So, at least natuto tayo. And then, balik tayo kasi gusto ko pang basahin yung nasa ibaba.
yung mga, balik tayo. Virtual pag-ibig. Balik tayo. So, Pag-ibig Fund website. Ayan, babalik tayo. Kasi gusto ko lang ipakita sa inyo alin-alin yung mga location, anong bahay, saan yung location, how much, paano mag-apply. I hope nakatulong, no, at may natutunan tayo. Pero aralin pa natin ito. So, paano mag-qualify? So, ayun lang sinabi, no. So, pumili tayo ng property and then kinlik natin magpalista, kayo na lang magtuloy, then hihintayin na natin ang tawag ng Pag-ibig Fund or accredited. Ayun. Makakatanggap ka. Ayan. Qualifications. Ayan. Dito tayo sa qualifications. So, bago to qualify for the Pag-ibig Housing Loan for the expanded 4PH, you must meet the following qualifications. First-time home buyer or grantee. First-time home buyer. So, kapag may existing ka na, wag na po. Kapag naka-avail ka na ng Pag-ibig Housing Loan, wag na po. Pero kung naka-avail ka ng housing loan pero sa banks naman at hindi naman sa Pag-ibig, no? It's a private entity and then a government entity. So, pwede pa naman. Pwede pa. As long as, number 1, Pag-ibig member. Okay? So, yes, first time home buyer lang po ito. Kumbaga, give chance to others. Okay? Kaya yung may nagtanong sa akin, ma'am, nakapag-try ka na? Sabi ko, hindi po. Bakit po? Hindi na po ko qualify. Bakit? Kasi hindi na po ako first time home buyer dahil meron na po akong existing na Pag-ibig housing loan. Okay? Second, ang income mo dapat has an income less. Okay? So, kung nasa NCR po kayo, National Capital Region, ang iyong monthly gross, nakalagay doon, no, gross monthly income ay 47,000 pababa. At kung kayo naman ay working outside National Capital Region, 34,000 pababa. Less ha? Pababa. Okay? Gross monthly income. So, what if dito sa income, sumasahod po ako ng 30,000 with incentives, allowances, commissions, bonuses, blah, 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 blah. Pwede po ba ako? Yes, pwede po. Kasi less, sabi. So, pababa, hindi pa taas. So, are you a first-time home buyer? Check. Ang income mo ba ay mababa sa 47,000, 34,000? Check. Active Pag-ibig member with at least 12 months Pag-ibig savings. Okay, wait lang. May kailangan lang akong gawin. Ayan. Okay. Going back. Oops. Ayan. Okay. So, 12 months, no? 12 months. Pag-ibig savings. Does the Pag-ibig savings refers to the monthly contribution? I don't know. Pag-ibig, monthly contribution to Pag-ibig savings. I don't know. Let's see. Basta Pag-ibig member ka naman and to be safe, no? To be safe na lang. Ang sabi dito, at least 12 months Pag-ibig savings. So, baka yun lang din yung sinasabi, pero I'm not really sure. Or ito ba yung, kasi 'di ba sa Pag-ibig meron pang savings, may another layer pa ng savings sila. Does this mean the MP2? I don't know. I'm not sure. Pero kung ang nire-refer nila dito is Pag-ibig contribution, 12 months Pag-ibig contribution, then yes. Pero 12 months Pag-ibig savings, I don't know. Not more than 65 years old at the date of loan application and is not more than 70 years old at the date of loan maturity. Okay. Kasi, so kaya sabi ko sa inyo, pinaka-safe na ang maging benchmark natin or ang bilang natin ay 65. 65 less your age. Yan ang pinaka-safe. Kasi, hindi rin nila sinasabi dito kung ano ba ang estimated na turnover
So, sino magsasabi sa atin nun kung tayo ay mag-a-apply dito sa Pag-ibig 4H? Sino pwede magsabi sa atin nun? Mga Pag-ibig members din, siguro, and they can only give us estimation. Okay? Legal capacity to acquire and encumber real property. So, Filipino citizen naman tayo or Filipino citizen ka dapat. Has passed satisfactory background credit and employment business check. So, ECCI kayo. Gaya lang din ng pag-CI nila sa mga home buyers natin kapag developer assisted. No outstanding Pag-ibig short-term loan in arrears at the time of application. No outstanding Pag-ibig short-term in arrears at the time of application. So, dapat bayad yung mga short-term loan nyo or at least updated ang hulog. Ayan ang pagkakaunawa ko kasi nababasa ko yun sa iba eh. Paano kung may utang? Dapat okay lang as long as updated ang hulog because the Pag-ibig short-term loan is different benefit sa Pag-ibig 4PH na ito, 4PH program. So magkaibang benepisyo yon. However, ipakita lang natin na responsible tayo sa pagbabayad ng mga loan na kinukuha natin sa government. No Pag-ibig housing loan foreclosed, canceled, bought back, or voluntary surrender. So, ayan. So, since first time naman tayo, I don't think na mag-a-apply naman to sa atin. No? So, first, hindi to. Kung first time ka, hindi to mag-a-apply sa'yo. Alright? So, kung sa tingin mo, check. Ayan. Paano ba to? Ayan. Kung sa tingin mo, ito, check ka sa lahat ng mga yan. Eto na, edi yun, tapos pili na tayo, tapos apply ka na. Ayan, pumili ka na dun sa mga naipakita nating mga locations ng 4PH. Ayan. And then, so requirements, i-ready na natin yung mga requirements. Kagaya din sa mga developer assisted, magre-ready din tayo ng mga requirements natin. So dito, for locally employed, 2 copies of completely filled out housing loan application form. And ito ang itsura ng housing loan application. So sagutan po natin yan. Ayan po yung Pag-ibig mid number nyo. So very important. Ito, hindi nyo to fill upan. First time tayo, home buyer. So ito, fill upan nyo. So, kaya requirement din ng Pag-ibig na lahat ng kukuha ng housing loan moving forward ay required kumuha ng Pag-ibig loyalty card. Okay? So, ayan. So, sagutan nyo yan. Property location. Collateral hindi to. Borrower's data. Dito kayo magsasagot. Spouse. Okay. Bank accounts. Not really sure na kailangan. Pati to. Ito. Hindi natin to sasagutan. Outstanding. Wala, hindi ito sasagutan. Miscellaneous, wala. Loan, wala. Trade, wala. Character references, asawa, pamilya, best friend, HR. Ayan, HR. Maganda ilagyan natin HR. Sellers, so hindi ito. Sellers, hindi. Source of Pag-ibig fund. O, saan daw natin nakuha yung information? So, sa Facebook, TV ad. Certification, ayan. So, ano ang sabi sa atin? Ang sabi sa atin ay 2 copies. So, wag niyong i-xerox ha. Pareho yung wet signature. Okay, yan para sa mga locally employed. Self-employed individuals. ITR, self-employed. Or yung mga freelancer. Or yung mga capacity na, freelancer, hawak na oras nila. Nagbibigay sila ng service. They have the power to say no or yes sa service na gusto nilang pagbigyan. Kung gusto nilang bigyan ka ng service or ayaw nila. So, control nila yon as a self-employed individual. And yes, you can apply as long as you can provide, of course, the requirements, which are ITR, 1 certified true copy, BIR Form 1701, duly certified, audited financial statements, ito, 1 photocopy, OR of tax payment from bank,
DTI registration permit. Okay. So, para ka na ring business entity. Self-employed business, no? Ito. Commission, voucher, certification of commission received, reflecting for the last 12 months. Commission voucher, ano yun? Someone na hindi, walang alam sa business or wala namang business. Commission voucher. Bank statement, ayan, passbook, ayan, okay. For the last 12 months, in case, ayan. In case some income is sourced from foreign remittance suspensions with authorization from the depositor to conduct bank verification, indication the following, or credit investigator from Pag-ibig Fund. If income is derived from rental payments, submit an authorized lease contract and proof of ownership or rights over the property subject of lease, certified through copy of transport franchise issued by appropriate, okay yan, LGU for tricycles, LTFRB, PUVs, Marina, ayan, valid, ayan. Certificate of engagement issued by owner of business person availing services. Certificate of engagement, asan yan? Wala, asan na? What, wala. Wala, dapat meron. Asan ang certificate? Ba't wala? Wala, paulit, binalik-balik lang. So, dun nyo na lang hingin. So, ito parang self-employed para sa mga work from home VA, freelancer, may business. Okay? So, commission voucher, hindi ko alam. Pero kayo, mas may alam kayo. Kapag OFW naman, employment contract. Okay, so most probably, kung kayo ay OFW, meron kayo ng mga yan. Certificate, employment contract duly certified, Philippine Consular Office at host country within the employment contract between employer, POEA. Parang gaya rin sa yung kontrata mismo. May English translation. Certificate of Employment and Compensation, 12 months. CEC written on the company's official letterhead or household staff similar situation supported by photocopy of employer's ID or passport. Ito, Certificate of Employment and Compensation supported by a photocopy of the employer's ID or passport. Papayag ba yung, lalo pag mga Middle East or yung mga medyo skeptical or medyo gusto ng ayaw ng, alam niyo yun, medyo private ng mga employer natin, especially sa mga DH. So, paano to? Pag-ibig. Hindi lahat ay willing magbigay ng employer's ID or passport. Because what we do, kapag developer assisted, is yung contract mismo pinapatatakan sa Pag-ibig Embassy and that is considered as na CI kayo. But of course, tatawagan pa rin kayo ng Pag-ibig mismo and titingnan kung nasa ibang bansa talaga kayo, ganun. So anyway, so ayan po ang requirements for OFW. Other applicable documents may be needed: payslip indicating income received and period cover, valid OWA, overseas employment certificate, passport with appropriate working residence card, permit stay, bank remittance record. Okay. So same din sa mga developer assisted. Ano ang mga valid ID na tinatanggap? So ayan. Philippine Phil ID card. Ito ba yung national ID? Passport, post. Nasaan na yung national ID dito? Note, for housing-related transactions, the following valid ID shall not barangay certification, barangay ID, company ID. Issued by private or registered with or supervised. Company ID, hindi. Yung mid ID, tin ID, ayan. So, kayo na lang pa mag-screenshot. Health statement form, may health statement form pa. Question and answers. Ano ang Pag-ibig Housing Loan para extended? Basa tayo. Pag-ibig Housing Loan, kayo na lang po bumasa. Ano ang benepisyo ng isang kwalipikadong miyembro
House and lot, condominium, pag-ibig, acquired asset na pasok sa itinakdang presyo. Ano ang pinagkaiba ng pag-ibig regular housing loan program at ng pag-ibig housing loan para sa expanded 4PH? Ayan. So makinig tayo ha. Basahin natin. Ang sabi, ang pag-ibig regular housing loan program ay may interest sa pautang na mas mababa sa karaniwang loan program sa merkado. Samantala, ang pag-ibig housing loan para sa expanded 4PH ay mas pinababang interest na makatutulong upang mas abot kaya ang amortization or buwanang hulog ng borrower. So, may interest sa pautang na mas mababa sa karaniwang loan. Tapos, mas pinababang interest. So, parang may interest. Pero on a lesser value. So, less na, mas pinalis pa. Okay. So, ayun yung difference na. Ang pag-ibig housing loan para sa expanded 4PHI, mas maraming mapagpipilian sa ilalim ng expanded 4PH, mas maraming affordable housing units ang available kabilang ang okay. So, sinasama na nila yung house and lot, condo units, pag-ibig acquired assets. Pero as of today, August 22, 2025, pinakita ko naman sa inyo yung NCR and Luzon, iilan lang yung mga options na meron tayo. Okay? So next, mababang monthly payment. Dahil sa mababang interest, mas lalong magaan ang buwan ng bayarin, which is mababa talaga siya kumpara sa mga hawak na namin. At ang nakalagay doon ay gross monthly income. So i-check natin yun ha. Kasi iba ang basic pay, gross monthly income. So sinasama na natin yung incentives, commissions, bonus, allowances, which is hindi naman, especially the commissions. So, ayun, yun ang i-clear na lang natin. Pero kayo po, kung sa tingin niyo consistent, like for the allowances, overtime pay, kung consistent siyang nasa payslip monthly nating nare-receive, then yes, gross monthly income can be, ayun yun, yung sinasabi nila. And as far ang pinakamataas na nakita natin is parang 17K na gross monthly income. So, mababa siya. And pinakamataas na nakita natin magiging monthly nyo is 6,000. So, mababa pa rin siya kumpara sa mga developer assisted talaga. Okay? Na mga hawak namin. Pero again, yun nga, limited. So, mamaya natin pag-usapan mga pros and cons. Mas maginawang tahanan, descending tahanan, may complete amenities malapit sa trabaho, transport hubs. Totoo naman. No? Lalo yung mga nakita natin, NCR, Luzon, within city talaga, especially the Tondo ones, the urban deca homes. Diba? Nakita natin sa perspective, may mall na. Diba? Ang galing. Paano maging kwalipikado para sa pag-ibig housing loan para sa expanded 4PH program? Basahin natin. Para maging kwalipikado sa programa, ikaw ay kinakailangang rehistrado at aktibong miyembro ng pag-ibig fund. Ang isang aktibong miyembro ng pag-ibig ay kailangang may isang buwang hulog o savings sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Hulog nga. So, 12 months lang. Unlike kapag developer assisted, 24 months. Okay, dito 12 months lang. Mayroong 12 buwan ng pag-ibig membership savings. May isang buwang hulog savings. So, active member ng pag-ibig fund, kailangan isang buwang hulog o savings sa loob ng... So, for the past 6 months, kahit isang hulog lang, naliba ako ng comprehension, registered and active pag-ibig member, and that you have one monthly contribution or savings for the past 6 months, or in the 6 months interval, may isang buwang hulog o savings sa loob ng nakaraang sa the past. 1 month contribution for the past 6 months. So, ano ba ngayon? June, July, August. Bilang tayo pabalik. So, kung sa tingin mo may nakahulog ka naman ng kahit isang buwan doon for the past 6 months, then yes, you are qualified and you are active. Merong 12 pag-ibig membership. So, kung hindi pa kasalukuyang membro ng pag-ibig fund, kinakailangan nyo lamang pong magpamiyembro at maghulog ng katumbas ng 12 buwan hulog sa pamamagitan ng lump sum payment o isang bayad ng inyong membership savings. Kung hindi umabot sa kabuuang 12 buwan ang nahulog sa membership savings, maaari po kayo mag-lump sum payment ng kakulangan sa nararapat na kabuuan ng hulog.
Kabilang sa mabibigyang prioridad na mag-avail ng expanded for PH ay ang mga sumusunod. Pero yung hindi sinabi dito kung how much, no? Kasi 200 ang employee, 200 ang employer. Kung magvo-volunteer ka, 400 ba ang babayaran? Kasi magvo-volunteer ka 400 ba po ang babayaran namin or 200 lang? 400 ang pinapabayad. Kung hindi po ako nagkakamali, 400 pesos po ang pinapabayad. Sa mga OFW, 400 pesos. Okay, first time. Kabilang sa mabibigyang priority, to. So, priority po kayo kung first time home buyer kayo. Of course, ayan naman yung goal ni Pag-ibig. And then, may kabuuang buwanang kita na hindi hihigit. So, again, 47 pababa ang dapat na salary. Okay? At lahat ng overseas, ano man ang halaga. Oo, lahat ng overseas Filipino workers, any amount, okay na. O, di ba? Overseas Filipino workers and first-time home buyer, active Pag-ibig member, mag-avail na po kayo dito. May edad na, pero of course, dapat wag masyadong, medyo bata-bata pa tayo dapat para pasok pa tayo sa 30 years term. Again, compute kayo 65 para safe. Lalo ko yung napili nyo ay ongoing construction pa lamang po. So, share ko na lang din sa inyo na ang ginagamit namin ay 65. So, 65 lang ang computation natin para safe. Walang Pag-ibig housing loan. So, kung first time ka naman dito mag-a-apply sa'yo. Foreclose, buyback, default. So, hindi naman. Sinurrender. So, wala. First time tayo. So, wala tayo. Kung mayroong kasalukuyang Pag-ibig short-term loan, ang account, ito yung sinasabi naman. Okay lang yan, may calamity loan ka, Pag-ibig short-term loan ka, may salary loan ka, okay lang yan. As long as updated po ang hulog natin dahil the 4PH program is a different benefit from the salary Pag-ibig short-term loan o mga salary calamity loan. Okay, basta make sure updated ang hulog ha. So kung hindi updated ang hulog mo at gusto mo mag-avail ng expanded 4PH, bayaran na po natin. Magkano maaring mailon sa programang ito? Ayan, okay. Kung ikaw ay isang kwalipikadong miyembro ng Pag-ibig, maaari ka makapag-loan ng halagang hindi lalagpas sa itinakdang price ceiling sa ilalim ng expanded 4PH. Ang maximum loanable amount ay base sa kabuuan ng mga sumusunod. Selling price ng property. Okay? Estate management fee. Ito. Good thing kasi kung condo yan, kagaya din naman sa mga subdivisions, may HOA, Homeowners Association dues. Then may monthly dues din kayo kapag condo. So, either way, pag sa subdivision nakatira, sa condo nakatira, may babayaran po tayong dues o maintenance fee, parang ganun. So, kasama po yan sa mga responsibility natin as a home buyer, ha? Hindi yung nakasanayan natin na kung saan man tayo nakatira ngayon, wala tayong binabayaran, liban sa kuryente tubig. Okay? So, may fee pong binabayaran kapag nakatira na kayo sa subdivision, executive village, yan, mga ganyan. Kaya may security guard. Going back, estate management fee equivalent to 10 years. Ano yun? Iba pang housing-related cost na life insurance premiums, ayan, yung mga insurances. At home upgrade cost na halagang para sa utilities at, ano yun? Hindi ko na ano. Ang final loanable amount ay base sa pinakamababa sa alinman. Aktual na pangailangan na is na loan halaga by sa kakayahan loan to appraised value ratio. Ito nga yung mga factors din na binabanggit din ng aming President and CEO na si Sir Ralph Roger Tagaw in coming up with a price or total contract price ng isang bahay. So anyway, so ayan. Ito na yung mga tanong. Gaano katagal? So tingin ko lang parata na nakikita. Ayan. Gaano katagal ang loan term ng Pag-ibig Housing Loan para sa Expanded 4PH program? Okay, so mag-iisang oras na tayo dito. Kapit lang kayo ha. I hope nakatulong tong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ito, palambing naman, please follow, like, and subscribe. At i-share nyo din sa mga gusto ring matuto. Kasi ako natuto rin ako dahil hindi ko pa rin to masyadong alam. Though aware na ako. May nakausap na rin ako na taga DHSUD mismo.
And at the time, they were mentioning na I have to provide, what they call this, indigency. So, dito wala naman nakalagay. So, kahit sino po, basta nag-fall tayo dun sa requirements and qualifications, willing mag-comply, then pwede po tayo mag-avail. First-time home buyer. Okay, that's clear. Okay, so gaano katagal ang loan term ng Pag-ibig Housing Loan? Maaari kang pumili ng iyong nais na loan na hindi higit sa 30, which is the maximum, 30 years. At ang repayment period ay hindi lalagpas sa, okay, so ayan. Ano ang interest rates? So, kaya 'di ba mayroon silang pa-promo. Ang interest rate ng Pag-ibig para ay 3% kada taon sa unang 5 taon. Maaaring ma-extend na karagdagang 5 years kung patuloy na kwalipikado ayon sa kanyang monthly income. So, maging good payer tayo. Bilang karagdagang tulong sa miyembro, may early bird promo na kung saan at 30,000 borrowers ay makaka-avail ng subsidized interest na 3. Ayan. So, maganda ngayon pala mag-avail na kayo kahit pre-selling yung bahay o yung status or ongoing construction. Ayan, yung mga gusto ng nasa Bukawi, dahil ang Bukawi po ay nasa bungod lang po, napakalapit sa Bukawi exit. Okay, so Bukawi is like the Imus Bacoor ng Cavite sa north. Kasi 'di ba sa south. Kapag Cavite, ang gusto lang nila Imus Bacoor kasi ayun lang daw yung bungad. So same with Bukawi and Santa Maria. Okay, ayan lang po yung nasa bungad ng norte sa Bulacan. Okay, kaya kung ako sa inyo, kung ayan lang po ang inaay natin, ayan lang po yung budget na mayroon tayo, at hindi natin kaya yung mga developer assisted and willing naman tayo na tayo sa sarili natin, no, mag-apply. May time tayo, marami tayong time, no? So, yan po yung mga masasuggest ko. Consider nyo, Santa Maria and Bukawi. Okay, so avail nyo yung promo ni Pag-ibig. Ayan. Ang interest rate, okay. At wala rin akong nakita na ni-require tayong mag-down payment. So, magpapasa lang tayo ng requirements, no? So, malalaman natin yan. Sana soon yung mga mag-a-avail dito ay mag-share or magkwento din ng kanilang experience. Kasi wala akong nakita na ni-require. Nagsabi na magbabayad tayo ng down payment. Diretso amortization na agad. So, ganun ba yun? So, pero most probably, pagbabayarin tayo ng mga insurance, fire insurance ng bahay. Ayun yung babayaran nyo. Title ng bahay, paano? Si Pag-ibig na ba yun? Or tayo, tapos may babayaran tayong fee, transfer fee, title transfer fee, o mahal din yun. So, sana itanong natin yun, no? Kung mag-a-avail kayo, itanong nyo paano yung proseso ng paglipat ng title sa pangalan nyo. Tapos, condo siya. Anyway, so kayo na pong bahala. Okay. Okay, ayan. Makalipas ang subsidized period, ang interest ay magiging based na sa napiling repricing period alinsunod sa full risk. Paano magsumite ng aplikasyon para sa Pag-ibig? So, paano daw? Sundin lang ang mga sumusunod. Pumili ng project mula sa lista ng mga available. So, ayun. Ano to? Ayun. Doon din tayo binalik. And then, pagkatapos pumili, mag-sign up sa pamamagitan ng pag-click sa magpalista na. Ang inyong application ay poproseso at ang pre-qualification ay gagawin ng Pag-ibig Fund. Makakatanggap po kayo ng SMS kung kayo ay pre-qualified o hindi. Kapag kayo pre-qualified, antayin lamang po ang abiso o tawag mula sa DHSUD, LGU o developer na tutulong sa inyo sa susunod na hakbang ng inyong Pag-ibig Housing Loan Application. Okay? Clear tayo dyan, ha? Paano magsumite ng application sa Pag-ibig Housing Loan para sa Expanded 4PH program? I-click nyo lang, kagaya po ng ipinakita ko kanina. And then, kapag ang application ay na-aprobahan, paano makakapagbayad ng amortization of buwanang hulog para sa Pag-ibig Housing Loan? Okay, maaaring makapagbayad ng Pag-ibig Housing Loan para sa Expanded 4PH program sa pamamagitan ng mga sumusunod. Check ko lang kung para tayo na nakikita. Salary deduction.
o collection servicing agreement sa pagitan ng inyong employer at Pag-ibig Fund. So, diretso salary na. Virtual Pag-ibig mobile app, Virtual Pag-ibig website. Okay, which is ito yung ginagawa ng karamihan sa atin. Auto debit, okay. Sa alinmang tanggapan ng Pag-ibig Fund, okay, over the counter, pag sumite ng post-dated checks. Maaari ring makapagbayad ng monthly amortization sa kahit saan Pag-ibig Fund o branch o sa aming accredited collecting partner outlet sa kanilang mga online payment channels. Pero ang mostly ginagamit natin dyan is the Virtual Pag-ibig mobile app or sa GCash or sa Maya. Okay, ako ay sa Maya nagbabayad with 10 pesos 5 pesos convenience. 5 pesos nakalimutan ko na. Basta ganun. Ayun. So, ayun. At I hope ay natuto tayong lahat. At ayan ang Pag-ibig, ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino, 4PH. Ang 4PH, expanded pambansang pabahay para sa mga Filipino housing, 4PH program. So, ayan na. Ano ang difference niya sa regular housing loan? So, sabi ang regular housing loan ay mababang interes at ang 4PH daw ay ang mas pinababa pa. At nakapromo sila for the first 30,000 borrowers. So, take advantage nyo na. So, I hope nakatulong, no? So, itong 4PH ay kagaya din ng Pag-ibig acquired assets, no? So, kayo po ang magpapasa ng requirements, kayo po ang personal mag-apply, no? Via link. And I believe online na rin lahat. So, wala tong agents. Okay? Walang Pag-ibig agents. Kayo po mismo ang mag-apply. Wala rin akong nabasa na kailangan yung magbigay ng down payment. Which is kapag developer assisted, of course, kailangan natin magbigay ng down payment. And then, ang down payment naman ay binabawas sa total contract price. So, developer assisted, may mga developer na dun sa binabayaran natin o dun sa total contract price ng bahay. So, yung mga bahay na nakita natin kanina ay nasa 850,000, 1.2, 1.6. Kasama na po dun yung processing fee, transfer title fee, ganun-ganon. So, may mga developer na hindi kasama yon, separate nyo yung babayaran. May mga developer na kasama na po yon sa binabayaran nyo. So, pag nakuha nyo yung title, nakapangalan na sa inyo. Meron naman developer, pag nakuha nyo yung title, nakapangalan pa kay developer, kayo po na home buyer, ang magpapatransfer sa pangalan nyo. And you have to pay the fee, of course. So, ayun. Yun yung iklaro din natin dito ha, sa mga mag-a-avail ha. Paano yung title ng bahay dito? Especially sa condo. So, paano yun? And then, so, kagaya din ng mga developer assisted, meron din silang RFO and ongoing construction or pre-selling status. Pero, yun, wala siyang down payment equity. Tapos, dito nakita natin na gross monthly income. Sa mga hawak po namin na mga projects, basic salary po ang tinitignan ni Pag-ibig. Okay. Same naman na developer assisted, and kapag Pag-ibig, kailangan ay Pag-ibig member tayo. Of course. Ayun yung in-encourage ng ating government. Mag-register kayo, maging Pag-ibig member kayo. Dito napansin natin, sinasabi lang na isang hulog lang for the past 6 months para makapag-avail. Pero I suggest, continuously nyo ng hulugan since may awareness na kayo na gusto nyo mag-avail dito. We really have to follow the rules of the government. Okay? Kasi sa developer assisted naman, we follow the rules of Pag-ibig, which is requiring us na as a home buyer, 24 months at least active and 24 months of Pag-ibig contributions na dapat. Okay? So, sa developer assisted naman, of course, you have the agents, which is us. You have the broker, the realty, that will help you guide or that will help you throughout the process. Pag may mga tanong kayo, may mga agent na sasagot, 'di ba?
So pupunta lang kayo sa office ng broker or ng developer, no? And i-cater yung mga inquiries nyo. Unlike dito sa Pag-ibig, diretso kayo kay Pag-ibig. So, pwede naman kayo pumunta sa mga Pag-ibig branches to inquire about the 4PH program na in-avail nyo, no? So, yun siya. What else? Sa mga hawak namin, so sa developer assisted, medyo maraming options, magagandang locations. As of now, as what we have checked, is limited pa lang yung offer sa Luzon at sa NCR. And they are condominiums, mid-rise condo. Hindi siya house and lot. So soon, no? Soon, mga house and lot din. Siguro inaayos pa nila from the acquired assets, ipapasok nila sa 4PH, which is good. And of course, nakita natin na mas mababa ang required salary and mas mababa ang amortization, no, dito sa 4PH. What else? So, ayun. So, ayun lang. So, I hope ay nakatulong itong video na ito. Natuto tayo. Pareho tayo. Kapwa tayo natuto. No? Ako rin natuto rin ako. At na-explore natin tong Pag-ibig website. Nalaman natin tong mga informations na to kung paano, especially. So, lahat ay online. Wala pong agents ang Pag-ibig. Kayo po ang personal na mag-a-apply. Beware sa mga tumatawag. Kaya may data privacy act eh. Kasi kung may mga tumawag man sa inyo, well anyway, so you have to be careful, ha? We really have to be careful sa mga information. And i-share ko lang din na dapat ang mga password natin for every app ay iba-iba. Hindi connected sa atin. To avoid scams, to avoid social engineer, phishing, frauds. So, ayun lang naman. Alright? So, stop ko muna to. So, ayan. Sana natuto tayo. At, ayan. Ayan. So, ayan yung aking personal FB page. So, ako po ay under ng isang realty or broker which is the RRCT Realty. So, hindi po ako direct. Wala pong connection sa Pag-ibig mismo. No? Ako po ay isang agent ng isang realty, ng isang broker which is the RRCT Realty. If you do not have the time, gusto nyo convenient, and you have other locations that you are looking for, you may want to consider mga developer assisted. So, ayan, pwede nyo po akong i-message. Ayan, at tutulungan ko po kayo. Pero kung, again, gusto nyo mag-avail ng 4PH, so, yung mga nakita ko, nabasa ko, at yung mga alam ko, ay ayun lamang po ang maibabahagi ko sa inyo. Kayo pa rin po ang personal na mag-apply online. Na-share ko naman, type nyo lang, Pag-ibig, no? Parang ganyan, Pag-ibig, ayan. Lalabas naman na yan sa Google, no? Virtual Pag-ibig, click nyo lang. Okay? So, since may time pa tayo, okay. So, ayun lang, sana natuto tayo at i-share po natin to sa mga kakilala natin or kayo, sana nakatulong ako sa inyo. With that, gusto kong pumunta sa Pag-ibig. Eto. At magbasa-basa tayo. Check natin na. Yung mga may nagtatanong. Nasaan na yung may nagtatanong sa akin? Eto. Hindi. Wait. Okay. Saan na? Ayan. Yasmin. Ito. Ano to? Sa Pag-ibig. Ayan. Ayan. Ayan, oh. So, punta rin kayo. Mag-follow din kayo sa Pag-ibig Fund. Ayan, yung may blue na check accounts with the verified badge. So, I would assume this is the legal, the official. Ayan. So, ayan. Ayan, oh. Sinasabi ko, pumunta po kayo sa Pag-ibig website mismo. Ayan. Ilang years to pay po ang mga ganyang housing loan? So, sagutin natin si Ma'am Antoinette Rendon. Same din po, depende po sa age. So, depende po sa age nyo. Gaya lang din sa mga developer assisted na housing project. So, para for estimation,
For estimation, 65 less your current age today. Yun today. Yun po ang possible na terms ma-approve sa inyo ni Pag-ibig. Okay. Madali lang ba at paano kumuha? Sumagot na ba ako? Ayan, mag-comply. Ayan. Okay. Wala pa. How to apply. Ayan. Paano po mag-apply? Unahin. Paano po? Yung maliit lang, ayan. So, I guess, ida-download. Okay. So, dito na nagtatapos, no? Ida-download ko na tong recorded kasi to. Ida-download ko to, then isi-share natin dun sa mga groups para magkaroon sila ng idea. At ayun, matulungan sila kung paano ba yung step by step na gagawin nila. So, yun lamang po. Maraming salamat. This is your neighbor agent, Jess Apuya. And ingat po tayo, bagyo po ngayon. So, I hope everyone is safe. Ayun po, maraming salamat and good luck po sa inyong future bahay. Bye! Kung may message, kung may inquiry po kayo, message lang po ha. Bye-bye!